Dean ng Ateneo School of Government and dati rin, siya po ay isa sa mga appointee ng Permanent Court of Arbitration, isa rin pong international law expert, si Dean Tony Lavinia. Dean, maganda umaga po. Magandang umaga, Ted. Good Appoint- to hear from you again. Thank you. Good to talk to you. Salamat sa panahon. Una po sa lahat, mayroon pong ilan na nagsasabi na may mga mali doon po sa process na pinagdaanan po sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte hanggat sa siya po ay nasa eroplano nga ngayon papunta po ng The Hague. Yun daw pong unang mali sinasabi ng ilan ay dapat daw po meron muna tayong extradition treaty doon po sa bansang pupuntahan niya. Pangalawa, dapat daw po dumaan muna sa isang korte dito yung arrest warrant ng ICC para sabihin na may isang Pilipino na inaaresto po, deprive of liberty at dadalhin doon sa The Hague. Ano po ang inyong komento doon, Dean? The Netherlands did not ask for hindi naman hiningi ng Netherlands ito eh. Di ba? Nandun lang siya sa Den Haag, sa The Hague, kasi doon ang ICC. The Interpol is just an intermediary here. It's the ICC treaty that makes us liable, di ba? Makes us, requires us, if, sabi ko perfect ang execution ng Marcos government na pinadala kagad nila si President Duterte immediately within the day. Kasi kung binigyan nila yung chance yung Supreme Court, baka, I cannot predict of course what the Supreme Court will do, baka naka-PRO sila, di ba? On that basis na, why can you cooperate with the Interpol, di ba, in sending a Filipino abroad, di ba? And then, babalik na naman sa ICC. Yun, di ba? Yung, ano ba yung responsibilities na under the ICC nung member pa tayo? Kasi applicable yon up to 2019. For crimes, hindi, for crimes committed na 2019, kahit 2025 na tayo, applicable pa yung ICC sa mga kinumit na alleged crimes during the time. Opo. Nabanggit niyo po itong Supreme Court TRO. Yung nga po, hindi naglabas ng TRO ang Supreme Court. Ang titulo po ng kanila pong petition ay Petition for Certiorari and Prohibition with Prayer for the Issuance of TRO and or Writ of Preliminary Prohibitory and Mandatory Injunction. Yan ang kanila pong petition. Ngayon, the fact nga po na nakaalis na, so moot na yung TRO. Buhay pa ba ito? Itong tingin niyo, itong certiorari petition na ito? Hindi na. Mutan academic. No? Actually, Ted, hindi ko alam kung sino yung mga lawyers nila, pero parang government. And then the government takes time. I mean, the Supreme Court takes time. Hihingi ng respondent, ng ano lahat. So, honestly, wala silang chance to get the TRO at the time. Now, and they get it even now, mutan academic. Nasa tingin ko, siyempre, Supreme Court will still have to deliberate, decide that, and respect that, of course. Tapos na, wala na si Duterte sa jurisdiction ng Philippine Court. Opo. Wala na rin matuwa ang Opo, sige po. So, din, ano ho ba ang booking process nito? Meron pong kaisipan din na pagdating doon sa The Hague, no? Opo, dadaan ba muna siya sa isang lower court doon? And then, yung lower court na iyon, susuriin ang dinaanan niyang proseso ng kanyang pag-aresto sa pinanggalingan niyang bansa at in case po may mga butas ito o paglabag sa naging karapatan po nitong inaresto ay maaaring hindi pa umabot ng ICC mismo sa office nila doon at maaari pang pabalikin sa Pilipinas kung may mga teknikalidad? Ay, magandang tanong yan, Ted. Marami sa mga kababayan natin hindi actually alam yan. Kasi siyempre ang framework natin Philippine system, di ba? So Philippine system, may preliminary investigation, may information, may arrest warrant, may arraignment, may bail, may trial. Hindi ganyan ang ICC. Pero sinabi ko, si Duterte, nung kinuli siya dito, hindi pa siya accused. Suspect pa lang siya. Most probably, Ted, interesting ito malaman kung totoo, he was given summons. Parang to come to The Hague voluntarily. Siguro in-ignore niya yon. That's why he was arrested. Kasi under the ICC procedure, you can be arrested to appear before ang tawag dito, tama ka, may, hindi, lower court or co-equal court kasi sa ICC kasi, may iba-ibang tatlong chambers, equal lahat ng judges
but they're assigned to different chambers. May pre-trial. So ito, pre-trial pa ito pupunta. Tatlong babae ang nag-issue ng arrest warrant. No? Galing, no? Women judges. Kasi malaking kasalanan sa mga babae si President Duterte kung ma-proven yun. No? And then pupunta yan sa trial, tatlong judges din, and then pupunta sa appeal, tatlong judges. They're all the same court, but different stages. So pagdating niya doon, he will be read these charges. So your crimes against humanity. Ito yung mga ina-accuse ka of doing, di ba? Yung ordering the death of Davao in the Philippines, di ba? Maybe sasabihin nila kasi may witness sila. Mismo ikaw pumatay ka ng tao. You have all of the inciting to crimes against humanity. So lahat yun, babasahin yun yung di ba? You'll be given a chance to respond. So sana si President Duterte kukuha na ng the best international criminal legal counsel possible. Huwag yung si Harry Roque or yung talagang experience sa ICC, di ba? So he can defend himself, di ba? At that point, that lower court, sabihin natin lower court, but actually it's a co-equal court with pre-trial chamber. Doon sila mag-decide, hindi, after hearing from you, we affirm, di ba, na kasi hindi naman sila nag-issue ng arrest warrant kung mahina ang ebidensya. Nakita na lang yung ebidensya, most probably si Bato-Bato, si Las Cañas, maraming witnesses pa na alam natin. So at that point, sabihin na, okay, suspect ka na, trial begins. Opo. So trial, guilty or not guilty ang start on, arraignment. Opo. Ito ho bang pre-trial chamber na ito, bibigyan ba ng abogado si dating Pangulong Duterte? Kasi ang sabi po, hindi naman pwedeng mga lawyers natin dito makapag-practice doon dahil nga kinakailangan nila ng parang permit or license to practice there. Paano po ang sistema ho dito? Doon muna sa kanya magiging abogado po. Kung wala siyang counsel at hindi siya maka-afford ng counsel, bibigyan siya ng counsel, di ba? Ng ICC mismo, di ba? But I wouldn't do that, Ted. Hindi ko gagawin niya kung sa President Duterte ako, di ba? Ang laki ng stake dito. I would hire the best international criminal lawyer willing to take on the case, di ba? Meron naman. I mean, in some of the toughest cases, there are good lawyers that come, di ba? Actually, palagi ko sinasabi, and I don't criticize the lawyers of the President Duterte. One of them is a very good friend of mine, si Martin Delta, dating LTFR chair, di ba? They're doing their job. Duterte needs counsel. Pero kailangan magaling. Kasi kung di magaling, wala na yun. Opo, sige. So, Dean, may piyansa ho ba ito? Kumbaga, kung preliminary, trial, para ba itong sa atin po sa mga piskal and then yung establishment po ng probable cause, ano ho ba ang dito ang pinagbabatayan po natin na rule of evidence, and then ganun ba yung pag mahina ang ebidensya pwede ka muna magpiyansa o paano po? Walang piyansa dito, Ted, because the crimes committed are very serious, di ba? Hindi naman ito kahit anong crime pwede dali sa ICC. Crimes against humanity, di ba, which is tinatawag niya ang definition yung direct attack on a segment of the population. So, so-called drug users, addicts, suspects, di ba? So, it's very serious, diba? So wala siyang piyansa na available. Pero ang quantum of evidence or proof pala, proof mo na, proof beyond reasonable doubt. Kasi criminal case. Opo. So, Ted, we can assure the family of President Duterte and his supporters, he probably has a good chance. He'll be treated very well due process-wise. I mean, sa Pilipinas, many courts will also treat you very well, but some courts might not be, di ba? Medyo may uncertainty and unpredictability. Pero sa
sa ICC, highest standards yan of judicial behavior. No? Ang alam ko, nakadala na ako sa ICC several times to visit friends there, judges or friends that doon you cannot even talk about cases with your colleagues. Kasi napaka-stricto sila sa conflict of interest, napaka-strict nila sa rules nila of evidence at lahat. So, Dean, saan ang detention nito? Habang nagpapatuloy po, kapag ho ba nasa preliminary stage pa lang po nitong trial, meron bang specific detention center ang ICC para doon mo naman nanatili yung pong nahaharap na respondent? Yes. They have both detention facility for mga arrested people, mga accused, suspects and accused. And then they have also prison for those who are convicted. No? Kasi international criminal system ito, hindi to related to the Dutch system at lahat, di ba? And again, let's assure the family of President Duterte and his supporters na maganda ang that he's probably going to be more comfortable there and has better medical assistance in The Hague, di ba, the world class, than even in Davao. No? I mean, kasi although simple ng tao naman daw si President Duterte, but basic naman, but very good. No? I think ang problema siguro walang kanin, di ba? And he cannot order pizza as much as he wants to, di ba? Mayroon pong walang only rice there, di ba? Opo. Bawal na rin yata kasi nga diabetic na po ang dating presidente. Din, so may detention facility ang ICC mismo at yung ito lang po theoretical sa conviction po nitong mga nagdaan din ng mga na-convict na mga international criminals, no? May mga war crimes nga po ang iba. Saan ho ang kanila pong detention? Saan po ang facility? At usually po, kapag po ganito kabigat nga na ang pinag-uusapan ay crimes against humanity, ano po ang mga sentensya dyan? Most probably life imprisonment, di ba? Pero like tulad sa atin, when I say life imprisonment, that's not actually life imprisonment, di ba? That's at least 20 years in prison, no? 20 years in prison. And including time served, di ba? Yung detention tulad sa atin. So usually ang trial nito lasts for 7-8 years. Matagal siyang trial, matagal yung trial ng ganitong klaseng kaso, no? I mean, so 20 to 20 years no? And the prison is right there in the ICC compound or nearby the it's really and very comfortable. Again, very, very comfortable. They treated very well kasi ang ICC to show the highest standards of humane treatment, even of convicts. Opo. So, yung kanila pong prison facility doon din sa area po, sa compound, no? Nito pong ICC, pati po yung kanyang detention facility na andun na po iyon. Wala na pong, kumbaga hindi nalalayo doon din, no? Opo. Yeah. Opo. Yeah. Opo. Dito ho ba ay pwede pang maging maipatawag ng defense ang Philippine government dito ho sa of course may mga testigo na po dito, yung mga pahayag po nitong mga nag-execute nga ng mga affidavit, definitely po ipatawag yan, no doubt, no? Pero dito ho ba pwede pang ipatawag ang Philippine government tungkol nga po dito sa binabanggit na paglabag sa karapatang pantao